Seryoso ang tingin sa akin ni Austin nang tawagin ako nito, upang kausapin siya. Hindi ko alam bakit ako bigla kinabahan. Manang bantayan po muna si Baby Ezekiel. Bilin ni Austin kay Manang. Nang umalis na si Manang, ay naiwan kaming dalawa. Hindi ko alam paano magsisimula, kung ako ba dapat ang mag-open about sa narinig niya. Can we talk? Tanong nito. Mukha bang may choice pa ako? Supladang sagot ko dito. Totoo ba na kaya mo nagawa iyon, ay dahil nagselos ka? Tanong muli nito sa akin. Kung sasabihin kong oo, maniniwala ka ba? Sagot ko. I'm sorry if naiparamdam ko ang ganun sa iyo, kahit na ganun ay ikaw pa rin naman ang pipiliin ko, oo. Aaminin ko na gusto ko si Triana noon, pero hanggang kaibigan na lang yun. Iba ka para sakin, ikaw yung tipong babae na pang-altar, kung iniisip mo kaya natagalan ang label natin noon, ay mahal ko si Triana, nagkakamali ka. Dahil hindi ko minamadali ang lahat, Viana. Seryosong saad nito sa akin. Dahil sa mga sinabi ni Austin sa akin, ay medyo napagaan ang loob ko dito. Pero nang ibabaw pa rin ang pride ko sa mga nasabi niya sa akin noon. Naisip ko naman na sana kinausap ko muna siya noon, at hindi na umabot sa point na nagkasakitan na kami ng mga masasakit na salita. Ngayon narinig ko na ang side mo, okay na ako doon, pero di ibig sabihin ay babalik tayo sa dati. Ayoko na masaktan pa ng dahil sa'yo, Austin, umasa ako na sa'yo sasaya ako noon, pero ikaw ang dahilan ng mga kalungkutan ko noon. Matapos ko sabihin iyon, ay umalis na ako sa harap ni Austin, may panghihinayang pero ano pa magagawa namin, tapos na nangyari na. Tumungo ako sa trabaho upang libangin ko ang aking sarili, dahil sobrang dami nangyari ngayon sa akin. Oh, mukhang stress ka dyan. Andyan naman ang baby daddy mo, pang-asar ni Lizel sa akin. Tinarayan ko ito dahil sa kanyang biro, kahit kailan talaga napaka-daldal nito. Di ko na lang pinansin ang biro nito sa akin, at nag-focus na lang ako sa ginagawa ko. Balikan mo pa ba iyon? Tanong muli nito sa akin. Hindi na, tama na, ayoko na bumalik. Sagot ko dito. Dahil sa aking sagot, ay saglit na nagkaroon ng katahimikan sa amin. Mga ilang oras lang ay umuwi na din si Lizel, dahil sa hinahanap daw ito ng parents niya. Ang tanging kasama ko dito ay si Arturo, dahil ang ibang trabahador ay busy sa kanilang trabaho. Di pa rin umaalis ang ex mo? Tanong ni Arturo sa akin. Tumango naman ako dahil sa tinatamad na ako sagutin ito, at naisip ko naman na umuwi na lang sa kondo ko kung babalik na ako. At pupunta na lang ako dito sa business ko. Tutal alam na din naman ni Austin kung nasaan ako, ay pwede na ako lumabas na walang kinakatakutan. Naisip ko rin na ipakilala ito sa parents ko, dahil ayoko na lumaki ang anak ko na hindi man lang na-meet ang grandparents niya. Saktong may binubuhat ako ng mga kahon, ay kinuha iyon sa akin ni Arturo, dumating naman si Austin, nakita niya kami ni Arturo. Alam ko baka iba iniisip nito sa amin. Dahil sa aking iniisip ay bumabalik sa akin noon. Naakala niya ay nag-cheat ako sa kanya. Masama ang tingin nito sa aming dalawa. Tila akala mo ay may susugurin na tao. Nang matapos iyon ay bumalik ako mag-isa patungo sa bahay, nang makauwi na ako ay rinig ko agad ang mga tawa ng aking anak. Kahit sa pagtawag ay Austin pa rin ang mukha nito, wala man lang namana sa akin. Hi baby, Ezekiel ko. Masayang bati ko dito, dahil doon ay naging hyper sa akin ang anak ko. Nakakatuwa na sa kabila ng pagod mo ay may sasalubong sa iyo na cute na bata. At nakakawala iyon ng pagod. Saglit lang ako nakipagkulitan kay baby Ezekiel, at pumasok na ako sa aming kwarto. Tahimik lang ang kwarto at kampante naman ako na maghubad lang, dahil ako lang naman ang nandito. Tanging underwear at bra ko na lang ang naiwan, nang alisin ko na ang mga damit ko. Hindi naman naramdaman agad ang presensya ni Austin, at pumasok pala ito sa loob. Ay poloka ka, anong ginagawa mo dito? Sigaw ko dito, dahil sa nakahubad ako. Nahihiya ka pa sa akin, ilang beses ko na nakita yan, kaya nga may nabuo na baby Ezekiel Sagot nito sa akin. Lumabas ka na nga, kita mo na nagbibihis ako, masungit na saad ko dito. Ngunit mabilis na hinakbang ni Austin ang pagitan namin, at nasa harapan ko na ito. Agad ako nito hinalikan sa aking mga labi.
Mabilis iyon kaya parang sandali akong napahinto. Hindi ko alam bakit ko nagawa na gantihan ang mga halik niya, mas lalong lumalim iyon nang gumanti ako sa mga halik nito. Ang mga kamay ko ay halos mapasabunot na sa kanyang buhok. Sa mga oras na ito, ay alam ko na wala na ako sa aking tamang pag-iisip. Ang pride ko ay parang biglang naging lusaw pagdating kay Austin. Ang mga halik nito ay pababa sa aking leeg. Banayad iyon kaya napapabulong ako doon. Sino ang lalaki mo na kausap kanina? Tanong nito, sa aming paghahalikan. Sino? Wala sa sarili kong sagot dito. Hindi mo alam. Tanong nito at mahinang kinagat ang aking leeg. Dahil doon ay napaliyad ako, wala yon, bulong ko sa aming paghahalikan. Habang ang mga kamay naman ni Austin ay bumaba iyon sa aking tiyan. Dahan-dahan nito iyon hinahaplos. Mapang-akit na saad nito sa akin. Dahil doon ay parang nag-init ang buong mukha ko sa kanyang sinabi. Napapalakas ang boses ko, kaya tinakpan ni Austin ang aking bibig, upang di marinig nila manang ang aming ginagawa rito. Di mo talaga sasagutin ang tanong ko. Tanong muli nito sa akin. Di ko iyon pinansin dahil sa iba ang aking nararamdaman sa mga oras na ito. Please, hiling ko dito. Nang may ano ay tumigil bigla si Austin sa ginagawa niya sa akin. Nabigla ako dahil sa ginawa niya. Parang sasakit ang puson ko sa ginagawa niya sa akin. Hindi ko itutuloy unless sasagutin mo ang tanong ko, and besides kung sasama kayo sa akin, baka araw-arawin pa natin yan, saad nito sa akin at umalis ng room ko, na parang wala kaming ginawa doon. Naiwan ako na inis doon. At parang show nga dahil sa akala ko maabot ko na ang gusto ko. Aba iniisahan ako ng loko, palibas sa alam mo kung paano ako kunin eh. Nag-ayos ako ng aking sarili, at nahihiya pa ako dahil sa buti na lang naitago pa ang iniwan na matka ni Austin sa akin. Paglabas ko ng room ay nakangisi ito sa akin. Halatang inaasar pa ako sa nangyari, sobrang nakakahiya napakatigas ng pride ko tapos ganun lang pala ako matutunaw na parang yellow kay Austin. Aba nakangisi pa sakin ang loko, akala siguro nito ayos na kami, di porke nakaisa siya sakin, pero kasi ang gwapo kasi mga bebs ang mga muscles ay naglalakihan. Tingin mo dyan, masungit na tanong ko dito. Mami, bakit namumula po neck mo po? Bulol na tanong ni Ezekiel sa akin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, saan ko ito nakuha. Ano sasabihin ko, wala anak pinapak lang ako ng daddy mo. Ito wala ito, bite lang ito ng mosquito baby, malambing na sagot ko dito. Habang si Austin ay patawa-tawa sa gilid, natutuwa ito sa kalokohan na ginawa, at ako lang mag-isa naghahanap, paano ko lulusutin ang makulat na baby na ito. Buong oras noon ay nagharutan ang mag-ama ko, kita ko sa mga ngiti ng anak ko, kung paano siya kasaya sa piling ng ama, hindi ko tuloy maiwasan na malungkot na pinag-kate ko pala ang kasiyahan sa aking anak. Siguro this time subukan namin muli, kung mag-work. I hope na wala na maging problema, dapat matuto kami na makinig sa isa't isa, huwag magpadala sa init ng ulo. Austin, can we talk in a minute? Tanong ko dito. Yes, sure saan? Sagot nito sakin. Ano bang iniisip mo Eddie sa labas? Naiilang na sagot ko dito. Ikaw ang may ibang iniisip dyan. Nagtanong lang ako kung saan, iba naman ang iniisip mo. Naku Viana ganyan mo ba ako kamis? He winks at me, kaya naiinis ako sa kahanjinan nito. Alam mo naman kung saan nakatira si ate ngayon di ba? Sige pumapayag ako na sasama kami sayo, pero hindi muna magmadali sa lahat, subukan natin muli kung mag-work. And I want mom-it na ni Ezekiel ang mga lolo at lola niya. Saad ko dito. Dahil sa aking sinabi, ay niyakap ako nito ng napakahigpit. Akala ko okay na ang lahat, pero may problema pa palang dadating sa amin. May tumawag sa akin sa gitna ng aming pag-uusap ni Austin, si Kuya Alejandro pala iyon. Nagtaka naman ako bakit napatawag ito sa akin, dahil si ate lang naman madalas ang napapatawag sa akin. Nagkatinginan pa kami ni Austin, bago ko iyon sagutin. Hello Kuya Alejandro napatawag ka po. Tanong ko dito mula sa kabilang linya. Ang ate mo nasa hospital? Umiiyak na saad ni Kuya Alejandro mula sa tawag. Ha? Bakit na paano si ate? Tarantang tanong ko kay Kuya Alejandro. Sabi kasi niya lalabas lang siya para mamili,
Tapos may kumar-ipas ng takbo dito sa bahay na nabaril daw ang ate mo, kwento ni Kuya Alejandro sa akin. Nakakapanghina ang balita ni Kuya Alejandro. Kaya muntik na ako mawalan ng balanse sa aking kinatatayuan. Alerto naman si Austin kaya inaalalayan ako nito. Austin, ang ate ko dalhin mo ako doon. Umiiyak na sumbong ko dito. Si Austin naman ay tumangulang sa akin, at agad na kumilos para kunin ang kotse niya. Iniwan muna namin kay Manang ang baby namin. Nagmamadali naman ako na sumakay sa kotse ni Austin. Panay ang iyak ko sa loob at pinapatahan naman ako ni Austin sa pag-iyak. Hindi ako mapakali sa kinauupuan ko, akala ko kasi may sakit lang si ate kaya nasa hospital. Ilang minuto lang ay nakarating din kami sa hospital na sinabi ni Kuya Alejandro. Sinalubong ako ni Kuya Alejandro nang makita niya ako. Magulo ang itsura ni Kuya, puro blood ang damit, kaya kumapit ang ibang dugo sa damit ko. Anong balita Kuya, okay na ba daw si ate? Umiiyak na tanong ko dito. Hindi pa lumalabas ang Dr. Viana. Hindi ko pa alam, kasalanan ko ito, hindi ko dapat ito hinayaan mag-isa. Paninisi ni Kuya Alejandro sa kanyang sarili. Saktong dumating naman ang mga magulang namin. Ang tingin agad ni Mom ay nanglilisik sa galit sa amin. Alam ko na galit ito sa amin ni Kuya Alejandro, dahil ayaw din ito kay Kuya Alejandro. Anong ginagawa nyo dito? Umalis kayo dito, di kayo kailangan dito. Galit na bungad ni Mom sa amin. Ikaw ang dapat na umalis dito, dahil noon pa man puro ka pera, kahit sarili mong anak ay hinayaan mo sa masamang kamay. Hindi mo alam paano nag-suffer si ate sa husband niya. Sigaw ko dito. Alam ko nakakawala ng respeto ang aking sinasabi ngayon, sa aking ina na kinikilala. Nagtatalo kami at dumating ang mga polis na nag-imbestiga sa nangyari, agad na lumapit ako dito, kinausap ako nito kung sino ang nakita sa CCTV, kung sino ang suspect sa nangyari. Halos mapaupo ako sa sahig, na si Kuya Steven ang nasa CCTV, kitang-kita kung paano tutukan ni Kuya Steven si ate. Halos magmakaawa si ate sa video, pero walang awa na pinutok ni Steven ang baril. Bumaling ang tingin ko sa aking ina, sa ngayon pati siya ay isa sa sinisisi ko. Ikaw ang may kasalanan nito. Wala kang kwenta. Dahil sa kakapilit mo na bumalik si ate sa asawa niya, nangyari ito. Umiiyak na saad ko. Halos hatakin ko na sa galit ang ina ko. Tulala ito sa nakita na video. Si Austin naman ay inaalalayan ako. Dahil malapit na ako matamba. Calm down Viana, baka mawalan ka ng malay, nag-aalalang tanong nito sa akin. Sa ganitong situation, tanging si Austin ang sandalan ko, kahit na hindi pa kami totally okay, ay alam nito paano ako pakalmayan. Sa mga oras na ito ay lahat kami ay emosyonal na, nang medyo uminahon na ako, ay nakaupo lamang ako sa isang sulok. Wala akong pinapansin kahit sino, ang gusto ko malaman ay okay lang ba si ate. Ngayong babalik na ako, ay siya namang ito nakapahamakan. Hindi ko alam ang aking gagawin kung mawawala si ate Eunice sa akin. Ito ang naging sandalan ko noon, kaya malapit ako dito. Sino po ang pamilya ng patient? Tanong ng doktor, lahat kami ay sabay na sumagot sa doktor. Kaya napatingin ito sa aming lahat. Siguro ay naguluhan ito saglit, dahil halos kami ng lahat nandito ay sabay na sumagot. Okay, since lahat kayo ay family ng patient, don't worry, maayos na ang pasyenta. Sa ngayon wala pa itong malay. Antayin na lang na maging stable na ang patient. May one ko na kayo. Saad nito sa amin. Tila nawala ang kaba ko dahil sa aking narinig. Napanatag ako na okay lang si ate, habang si daddy naman ay pilit na kausapin ako, di naman ako galit kay dad. But may tampo pa din ako dito sa nangyari noon sa amin. Di ko man lang alam na hindi pala ako anak ni mommy, kung ganun nasaan ang biological mother ko. Kahit man lang puntod sana ng real mother ko, ay ipaalam sa akin. Iha, mukhang pagod ka na, magpahinga ka muna. Bili ni daddy sa akin. Gusto ko yakapin si dad, dahil sa labis na pagkamis dito, pero di alam anong nagtutulak na huwag gawin iyon. Hindi ko kinibo ang daddy, kaya tinapik ako ng mahina ni Austin. Kinakausap ka ng daddy mo Viana. Saad nito sa akin. Wala ako sa mood makipag-usap ngayon dad. I'm so tired, maybe later na lang. Pagod na sagot ko sa daddy ko.
Nang iwan kami ni Dad, ay umupo sa tabi ko si Austin, kinausap ko ito, dahil akala ko ay naipakulong niya ito at di na makakalapit sa amin. Kaya ganun ang pagtataka ko na nandito pa rin si Kuya Steven. Akala ko ay safe na si ate kay Kuya Alejandro, although di naman kasalanan ni Kuya Alejandro iyon, sadyang pusigido lang ang ex-husband ni ate, siguro din ito matanggap na hihiwalayan na ito ni ate. Akala ko ba napaalis mo na itong ex-husband ni ate? Tanong ko dito. Niyakap naman ako ni Austin, palapit sa kanya, hindi ko alam bakit sa tuwing ginagawa sa akin ito ni Austin, ay napapagaan ito ang aking pakiramdam. Tila ba parang wala akong problema na kinakaharap. Yes, it's true na napaalis ko ito, pero hindi ko alam na bumalik pala ito. I'm so sorry baby, paghingi ng tawad nito sa akin. Ramdam ko ang sinseridad ni Austin habang sinasabi iyon sa akin. Hanggang ngayon ay wala pa ring malay si ate, ang sabi naman ng doktor anytime pwedeng magising si ate. Si mom naman ay sadyang matigas ang puso, akala ko ay matatauhan na ito sa nakita niya na video, but I guess hindi pa rin pala. Nakakalungkot na may ganito pala talagang ina, ang sabi nila gagawin ng ina ang lahat, upang di mapahamak ang kanilang anak, pero sa case ni mom siya ang gumagawa, kaya napahamak si ate. Umalis na kayo, di kayo kailangan dito, at ikaw na lalaking hardenero umalis ka dito, ang kapal ng mukha mo magpakita dito. Di ba binayaran ka na namin? At talagang binalikan mo pa talaga ang anak ko. Galit na bulyo ni mom kay Kuya Alejandro. Ganito siya kapag kay Kuya Alejandro, pero si Austin na aking katabi, ay di niya magawa ang ganon. Dahil alam nito na mayamang tao si Austin. Masyado niyang minamahal ang pera, at kaya pati sarili niyang anak ay napapahamak, dahil sa pera lang. Hindi ko alam kailan matatauhan si mom sa mga nangyari. Kumain muna kami saglit ni Austin. Sa baba, ilang minutes lang din kami doon at nagkwentuhan ng saglit lang, nahihiya ako kay Austin, at nakita niya paano late ni mom si Kuya Alejandro. Mabait si Kuya Alejandro, ni minsan di ko narinig na magsumbat sa parents namin, ganun niya nirerespeto ang parent namin, kahit na hindi ito nirerespeto ni mom. Tahimik lang kanina si Kuya Alejandro, habang sinusumbatan ni mom, mas lalong nahiya ako nang duruin ni mom si Kuya Alejandro. Nakakapang-ubos ng pasensya si mom, at pinipigilan ko lang, dahil ayoko din masaktan si dad, kapag nabastos ko ang asawa niya. Lalo din kasi iyon magagalit sa akin. Hindi ko nga alam kung matatanggap ba nila ang anak ko. Pero tingin ko baka nga si mom pa magtulak na ikasal kami ni Austin, puro pera lang naman nasa utak nun. Bumalik kami ng kwarto, at si Kuya Alejandro na lang ang nasa loob. Wala si dad at mom, at baka inaya muna ni dad, dahil sa pagwawala nito kanina. Umupo muna ako sa isang upuan, nang biglang sinabi ni Kuya Alejandro, na naramdaman niya na gumalaw ang mga daliri ni ate. Naluluha pa si Kuya Alejandro, nang makita na may malay na si ate. Agad ko itong nilapitan, at ang mga mata ni ate, ay tila nasisilaw pa, kaya maliit pa lang ang bukas nun, si Austin naman ay nagtawag ng doktor. Mabilis naman na dumating ang doktor. Agad na tiningnan si ate, at ayon sa doktor ay mabuti at nagkamalay na si ate, kailangan niya na lang na magpahinga, lalo na ang tama niya na kailangan talaga ipahinga. Masaya ako na maayos ang pakiramdam ni ate, sobrang pagod ako ngayong araw, kaya napasandal ako kay Austin. Naramdaman ko naman na hinahagod ni Austin ang aking likod. Dahan-dahan iyon, kaya hinahatak ako ng antok, naramdaman ko din ang halik nito sa aking noo, kaya mas lalo akong naging comfortable sa pwesto ko. Di ko na malaya na ilang oras din pala ako nakatulog sa sobrang pagod, si ate naman ay sinusubuan ni Kuya Alejandro. Mabuti na lang at di na nag-eskandalo si mom nang magising na si ate. Bakit di mo ako ginising, baka masakit na ang katawan mo sa akin, at nabigatan ka sa akin. Nahihiyang saad ko dito. Okay lang iyon, ikaw nga di ka nabigatan, noong dinadala mo ang baby natin, and I'm so proud of you baby, kahit na ikaw lang ay nakaya mo. Saad nito sa akin. Napakasarap pala sa pakiramdam, kapag may taong pumupuri sa mga sakripisyo mo at pagod. Nagugutom ka na ba? Tanong nito sa akin. Nope, I'm full pa, baka ikaw gutom ka na. Tanong ko naman sa kanya. Umiling lang ito sa akin, at dahil doon ay nagstay muna kami ng ilang oras,
at napagpasiyahan namin na umuwi na, si Kuya Alejandro muna ang bahala na magbantay kay ate. Si Kuya Steven naman ay nagtatago, matapos ang ginawa niya kay ate. Nangako si Austin gagawin niya ang lahat, upang mahanap ito at maparusahan. Sabay kami na umuwi sa bahay, ang anak naman namin ay masaya na sinalubong kami. Naglinas na kami ng katawan ni Austin, bago tumungo dito, kaya okay lang yakapin na kami nito. Yayakapin ko na sana si Baby Ezekiel, nang biglang dumiretso ito sa kanyang ama. Nagulat naman ako doon, kasi akala ko sa akin ito lalapit. Aba loko, mas na-miss pa ata nito ang ama niya, kesa sa akin. Kunwaring nagtatampo ako, kaya naman napansin iyon ng aking anak. Niyakap ako nito sa aking likuran, ganito ito kapag naglalambing. Yayakapin kanya upang lambingin. I thought di mo love si mommy mo, paglalambing ko dito. Hinalikan ko ito sa kanyang pisngi. Bigla naman nagsalita ang anak ko, na bakit wala daw kiss ang daddy niya sa akin. Aba manang-mana sa ama mo loko din. Where's daddy kiss? Tanong nito sa akin. Habang si Austin naman, ay nang-aasar sa akin, dahil na-corner ako sa aking anak. Dahan-dahan akong lumapit dito, at hinablot ang kwelyo nito palapit sa akin. Ikaw tinuturuan mo ata ang anak mo ah. Bulong ko dito. Hinalikan ko dito sa pisngi, akala ko sa pisngi ko lang ito mahahalikan, nang biglang sunggaban ako ni Austin ng halik. Biglang nagsilakihan ang mga mata ko sa gulat. Habang ang anak naman namin, ay tuwang-tuwa sa ginawa ng ama niya sa akin. Parang may second version na agad na Austin mukhang masakit sa ulo ang batang ito kapag lumaki na. Nagtatawanan kami nang biglang kumatok sa pinto si Arturo. May mga report para sa bagong clients natin. Saad ni Arturo. Napansin ko naman ang masungit na tingin ni Austin kay Arturo, mas lalo pa akong nagulat nang hapitin nito ang aking bewang, na tila parang walang makakaagaw sa akin. Lok, may mukhang nagseselos, bulong ko dito, pero nang atensyon lang ni Austin ay nakabaling kay Arturo. Sige, pakiiwan na lang sa desk ko Arturo, salamat. Sagot ko kay Arturo. Gusto ko matuwa sa kinikilos ni Austin, di ko alam na may ganto pala siyang side, ang masiyadong seloso. Pero sa bagay ay gwapo kasi ito si Arturo. Nagseselos ka. Ang gwapo no. Pang-aasar ko dito. Sinamaan naman ako nito ng tingin. Nag-walk out ang loko, binibiro lang. Hoy, joke lang, paano tayo magkakaayos niyan, napakaseloso mo. Pagtawag ko dito, dahil tuloy-tuloy lang ang lakad ni Austin. Napakasaya pala asarin nito, lalo na kapag nagseselos. Kailan mo plano umuwi? Tanong ni Austin sa akin. Naisip ko na sunod na linggo na, para naman makilala na ni Baby Ezekiel ang mga grandparents niya. Sagot ko dito. Ang pakasalan ako kailan? Tanong ni Austin. Hoy, di pa nga tayo okay, tapos tatanungin mo agad ako ng kasal. Dapat paghirapan mo rin no. Kunwaring masungit na sagot ko dito. Lumipas ang ilang araw, at itong si Austin naman ay masiyadong nagpakabisi, na hanapin ng ex-husband ni ate. Sinaway ko na nga ito dahil may mga tauhan naman na humahanap doon, pero itong si Austin napakatigas ng ulo. Hayaan mo na sila ang maghanap sa lalaki na yun, magpahinga ka naman, alam mo naman na delikadong tao yun. Mamaya mapahamak ka pa sa ginagawa mo. Sermon ko dito. Pero sadyang matigas talaga ang ulo nito, at talagang sama-sama pa siya sa paghahanap. Minsan sa kalagitnaan ng gabi, ay may naririnig ako na nagsasalita sa sala. Ayon pala ay may kinakausap na tao ito. Sino ang kausap mo? Tanong ko dito. Nagulat naman sa akin si Austin, dahil gising pa ako ng ganitong oras. May client lang nakausap, palusot nito sa akin. Akala siguro nito ay di ko narinig ang kausap nito. Huwag mo akong gawing show nga Austin, sino? At ikaw sinabihan na kita, kapag napahamak ka bahala ka sa buhay mo, alam mo na may anak ka na nag-antay sa'yo, ayusin mo ang desisyon mo Austin. Iniwan ko ito dahil sa labis na inis ko dito. Tumabi ako sa aming anak, hindi ako makatulog dahil sa pangamba, na baka mapahamak si Austin sa mga ginagawa niya. Naramdaman ko na yamakap si Austin mula sa aking likuran. Ganito talaga noon pa man, kapag alam niya na inis ako sa kanya, ay yayakapin ako nito. Pero sa ngayon sitwasyon, di ko maiwasan na mangamba, na baka pati siya ay balikan ng ex-husband ni ate.
Lalo na at nakikialam si Austin sa kaso, kahit na may mga pulis na naghahanap, ay pinapahanap niya din ito sa kanyang mga tauhan. I'm sorry, paghingi ng tawad nito sa akin. Ngayon lang uli ako nakaramdam ng takot, na mawalan ng mahal sa buhay, aaminin ko na medyo may tampo ako sa kanya. Pero may puwang pa rin ito sa akin, ayoko na maramdaman na maiwan uli. Please makinig ka naman sa akin ngayon Austin, pagmamakaawa ko dito. Hinalikan ako nito sa aking noo, at dahil doon ay napapikit ako, mukhang di ko na mapigilan sa desisyon niya na hanapin si Steven. Umaga nang kasama ko si Baby Ezekiel, naglalakad-lakad kami malapit sa orphanage. Naisip ko na dalawin si Kate, malaki na ito at balak ko na din ito kunin, at isama sa pagbalik ko sa aming bahay. Di ko pa nakakausap sa bagay na ito si Austin. Mukhang papayag naman si Austin, kaya kampante ako na papayag ito sa gusto ko. Hi, kamusta kayo dito? Tanong ko sa kanila. Ang mga bata ay masasaya na tumakbo sa amin. Ang iba ay tuwang-tuwa kay Baby Ezekiel. May isang bata na kinuha sa akin si Baby Ezekiel. Tiwala ako na ligtas dito si Baby Ezekiel, dahil puro bata at madre naman ang nandito. At marunong naman sila na bantayan si Baby Ezekiel. Nakikipag-usap ako sa madre, kung paano ang proseso sa pagkuha kay Kate, desidido na ako na kunin ito dito, natuwa pa nga ang punong madre, at may aampon na kay Kate, at mas nakakatuwa ay kilala niya ang kukuha kay Kate, which is me. Nag-uusap kami ng punong madre, nang biglang nagsigawan ang mga bata, agad ako na kumar-ipas ng takbo doon, kung ano ang nangyari. Ang bata na nagbantay saglit kay Baby Ezekiel ay umiiyak, at wala na sa kanya ang bata. Agad na kinabahan ako, lumapit agad ako sa bata. Nasaan si Baby Ezekiel? Tanong ko agad dito. May kumuha po kay Baby Ezekiel, umiiyak na saad ng bata. Nag-ikot-ikot ako sa buong orphanage, pero wala talaga ang anak ko. May CCTV ang orphanage, kaya naman agad namin na tinignan ang video doon na nakuhanan. Si Kuya Steven na naman ang may pukanan ng lahat. May mga tauhan pa itong kasama, ang mga tauhan niya ay mga nakabanat, habang siya ay wala, tila parang sinadya talaga nito na ipakita ang kanyang mukha. Agad na tumawag ako kay Austin, natataranta ako habang tumatawag ako dito. Austin, si Baby Ezekiel kinuha, umiiyak na sumbong ko dito. Di agad nakasagot si Austin sa kabilang linya, siguro shock pa ito sa aking sinabi. I'm so sorry. Kasalanan ko di ko nabantayan si Baby Ezekiel, hanapin mo ang anak natin Austin, umiiyak ko na saad sa kabilang linya. Okay calm down baby, hahanapin ko kaagad si Baby Ezekiel, don't cry, antayin mo ako na bumalik okay. Promised babalik ako na kasama si Baby Ezekiel natin. Pagpapakalma nito sa akin. Kahit sa tawag lang ang pag-uusap namin, ay tumatango ako sa pagsanggayon kay Austin. I hope na maayos lang ang mag-ama ko.